Hello mga ka-recap, welcome po sa ating channel. Ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang kwento ni Lin Yuan, at pinapaalam ko po sa inyo na ang ating ipapakitang text at mga pangalan ng character ay nakasulat sa Chinese translation. Dahil ng pagkalabas nitong bagong chapter ay ginawan ko po agad ng video. Alam ko na marami na sa inyo ang nag-aabang nitong kwento ni Lin Yuan. At bago din tayo magpapatuloy sa ating kwento ay pinadalhan po ako ng ating mabait na kaibigan na si Ronel Mostasa ng Awakening Stone. Maraming salamat po, kaya shoutout po sa iyo kaibigan, malaking tulong na po ito sa ating munting channel, at kapag magkaroon na ng bagong chapter itong kwento ni Lin Yuan ay pinapangako ko sa inyo na mag-update agad ako, at sana i-like din ninyo ang ating video, at ngayon samahan niyo po ako na ating panoorin ang kwento nitong si Lin Yuan. Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan makikita itong si Ning Zuan na abala sa kanyang pagpatay sa maraming bilang ng mga halimaw sa Abyss Battleground. At nang natapos na niyang patayin ang mga halimaw na kanyang nakita ay kanyang iniisip na dapat raw mag-ingat ang kanyang junior brother Lin Yuan doon sa Awakening exam. Ingatan raw niya doon ang kanyang sarili, pero huwag na raw siyang mag-alala doon dahil ang kanyang senior sister Merong Yin ay nagbibigay proteksyon. Natitiyak raw niya na makakaligtas doon ang kanyang junior brother at magkikita pa silang muli. Sa pagpapatuloy, dito ay inanunsyo ng mga nangangasiwa sa Awakening exam na kanilang pinapaalala sa mga kalahok na dahil raw sa mga nangyaring sakuna sa loob ng Abyss ay ang pangalawang round ay direktang magiging huling round ng mga pagsubok, ang kahirapan na kanilang dapat nalagpasan ay magiging mas mahirap, ang kanilang mga binago ay kinakailangan ng mga kalahok ay mangolekta ng mga bahagi sa katawan ng mga halimaw. Nang narinig ng ikalawang grupo na ang Jigsaw Group ay makikita silang lahat na hindi nagkasundo sa kani-kanilang mga desisyon. Sinaad pa ni Zhang Jiahao sa kanyang mga kasama na kung nagpapatawa raw ba sila. Hindi raw nila dapat nakalabanin ang mga halimaw, ang kinakailangan na lang raw nilang gawin ay magtago, habang itong si Zululu ay takot na kanyang sinaad sa lahat niyang kasama na gusto na raw niyang umalis dito sa nagaganap na exam. Ngunit pinainahon lang silang lahat nitong si Yu Qingwu na ang pang 17th place na huminahon lang muna silang lahat bago raw sila magdesisyon ay kanila munang titingnan kung ano-ano ang mga halimaw ang dapat nilang patayin. Dito ay ipinakita ng mga nangangasiwa sa exam ang listahan ng mga halimaw na dapat nilang patayin at ang mga kinakailangan na materyales na dapat nilang makuha sa katawan ng halimaw. Ang una ay kinakailangan nilang patayin ang halimaw na Killing Angel. Ang materyales na dapat nilang makuha dito ay ang Angel Heart. Kapag kanila itong mapagtagumpayan ay makakakuha sila ng 1,000,000 na puntos. Ang pangalawa ay ang Underground Flame Dragon, ang materyales na dapat nilang makuha ay ang Flame Dragon Claw. Sila ay makakatanggap ng 10,000 puntos, ang pangatlo ay Overlord Dragon Ape. Ang materyales na kinakailangan na makuha dito ay Dragon Feast. Makakatanggap sila ng 1,000 na puntos, ang pang-apat ay Eclipse Moon Wolf. Kailangan nilang kunin ang The Eye of the King's Lunar Eclipse at makakatanggap sila ng 500 na puntos. Pang-lima ay ang Devourer, ang materyales na kanilang dapat makuha dito ay ang kanyang lungs at makakatanggap sila ng 100 na puntos. Pang-anim ay Corruption Golem, ang dapat nilang makuha dito ay ang Corrupted Core. At makakatanggap sila ng 50 na puntos. Pang-pito ay ang Molten Bone. Ang materyales na dapat nilang makuha ay ang kanyang Bone Snake at makakatanggap sila ng 20 na puntos. Pang-walo ay ang Throat of Annihilation, ang materyales na dapat nilang makuha ay Hormone Gastric Pouch, at makakatanggap sila ng 10 na puntos. Pang-siyam ay ang Frostfire Giant Crocodile, ang materyales na dapat nilang makuha dito ay ang Frostfire Eye at makakatanggap sila ng 5 puntos. Pang-sampu ay ang Licking the Inner Demon, ang materyales na dapat nilang makuha ay ang Empty Tongue at makakatanggap sila ng 1 puntos. Nang nalaman ni Lin Yuan kung ano-ano ang mga halimaw ang dapat nilang patayin at ang kinakailangan na materyales na kanilang makuha ay nakaramdam siya ng pagkabigla dahil ang isang halimaw raw na kinakailangan niyang makuha upang makapag-upgrade ang kanyang sistema para makapagpaamo ng mga halimaw ay kasalukuyan na niraranggo bilang ang unang listahan na dapat mapatay ng mga kalahok. Ang 1,000,000 puntos raw na pabuya sa nangunguna na halimaw na dapat nilang mapatay ay maaaring direktang ipagpalit sa gobyerno para sa mga transcendent na kristal, na siyang susi sa pagsulong sa mga taong nag-awaken. Sa tingin raw niya ngayon ay mukhang mas lalo pang naging mahigpit itong kanilang kompetisyon dito sa Awakening exam, kinakailangan na raw niyang kumilos ng mabilis upang mahanap ang halimaw na kanyang dapat na makuha.
Samantala galit naman itong si Zhang Jiahao ng kanyang nalaman kung ano-ano ang mga halimaw ang kanilang dapat na mapatay upang makapag-ipon ng puntos. Pasigaw pa niyang sinabi sa kanyang mga kasama na ang pagsubok raw na ito ay hindi na nakakatuwa dahil ang pinakamababang mga halimaw na dapat nilang patayin ay isang hakbang na lang para sa antas ng nag-awaken. Hindi na raw niya ipagpapatuloy itong kompetisyon, kinakailangan na niyang umuwi dahil gusto pa niyang mabuhay. Tugon naman sa kanya nitong pang 17th place na ang nangunguna raw na halimaw na dapat nilang mapatay ay nagkakahalaga ng 1,000,000 na puntos, ang kanilang fortress ay talagang nag-invest ng maraming pera para lang kanila itong mahuli, kaya sayang naman daw kapag aalis na lang sila nang hindi pa nila sinusubukan. Idinagdag pa niya na ang pagpatay daw sa Killing Angel ay hindi mahirap, dahil kahit ang mga nag-awaken ay makakaya nila itong patayin sa isa lang na galaw ng kanilang mga kamay. Sa kanilang kompetisyon ngayon ay ang talagang totoong nagpapahirap ay ang ibang mga kalahok na gusto din makuha ang ganoon kalaking pabuya na puntos. Ngunit napatigil sila sa kanilang pag-uusap dahil muli na namang nagsalita ang boses. Sinaad pa nito sa kanila na ang lahat raw ng mga kalahok ay kinakailangan na kanilang isumite ang kani-kanilang mga target sa loob ng 3 minuto. Kapag sila ay nakapili na kung ano ang mga halimaw na kanilang target ay hindi na ito maaring baguhin. Nasabi na lang nitong 4 na masyado naman daw mabilis ang 3 minuto, sa ganoon daw na oras ay hindi pa sila makakapag-isip ng maayos kung ano ang kanilang dapat na target na halimaw. Samantala makikita naman itong si Lin Yuan na walang alinlangan na kanyang pinili ang pang-10 na halimaw na mayroong 1 puntos na pabuya kapag kanya itong mapatay, at sa kanyang isip-isip na itong halimaw raw na ito ang kanyang pipiliin upang hindi matuon ang atensyon ng lahat ng mga kalahok sa kanya. Matapos ang 3 minuto ay inanunsyo ng boses sa lahat ng mga kalahok kung iilan ang mga tao ang pumili sa nangunguna na halimaw na dapat mapatay, sila ay mayroong kabuuhan na 4 na mga tao. Ang 4 na mga tao na pumili nitong nangunguna na halimaw ay sila Huang Ying na ang nangunguna sa listahan, at si Kang Mo na pangalawang ranggo sa listahan, si Zhang Shenjian na ang pangatlo sa ranggo, at ang pang-4 sa ranggo na si Lu Yeong. Hindi naman makapaniwala itong pang 17th place sa kanyang mga nalaman dahil ang nangungunang 4 sa kanilang pagsubok ay parehas nilang piniling target ang nangunguna na halimaw na ang Killing Angel. Talaga raw ba na handa na silang 4 na magpatayan basta makuha lang nila ang pabuya at ang malaking karangalan kapag kanila itong mapagtagumpayan? Tugon naman itong pang 18 ranggo na si Gum Ing, na sa tingin raw niya bumuo muna silang 4 ng alyansa upang kanilang mapatay ang Killing Angel. At pagkatapos nilang mapatay ang Killing Angel ay doon na sila maglaban-laban kung sino ang nararapat na makakuha sa pabuya na 1,000,000 puntos. Nang narinig ni Lin Yuan na bumuo ng alyansa ang 4 na mga nangunguna na mga kalahok ay masyado siyang nagtataka na bakit ginawa raw ng 4 na iyon ang ganitong alyansa. Kahit nasa kalagitnaan sila sa Chaos Zone, natitiyak raw niya na mas mabilis ang 4 na iyon kumpara sa kanya. Kinakailangan raw niyang mahuli ang 4 bago sila magsanib puwersa para patayin ang Killing Angel, kung hindi ay hahayaan na lang niya sila na kanilang punteryahin ang Killing Angel at siya naman sa malayo ay kanya din silang pupunteryahin. Sabay pinalabas ni Lin Yuan ang kanyang mga alagad na bone-faced beast na kanya silang inutusan na puntahan raw nila ang 4 at kanila itong atakihin hanggang sa hindi na ito makagalaw para mag-hunt sa Killing Angel. At sa kabilang banda sa parehong oras, dito sa pinakamapanganib na zone, makikita dito ang isang babae na malalim ang kanyang iniisip habang nakatingin sa malayo. At nagtanong sa kanya itong 3 lalaki na nangunguna sa ranggo na kung tatanggapin raw ba ng kanilang senior sister ang pakikipag-alyansa sa kanila. Dagdag pa nila na kahit pagsamahin pa raw nilang 3 ang kanilang mga lakas ay hindi pa rin ito sapat upang kanilang tumbasan ang lakas ng kanilang senior sister. Sa paliwanag ng 3 ay napabuntong hininga itong babae na kanyang iniisip kung ano na ang kanyang dapat na gawin. Sabay seryoso siyang nagtanong sa 3 niyang mga junior brother na kung nararapat raw ba silang 3 na makikipag-alyansa sa kanya para mapatay ang Killing Angel. Ang babae pala na ito ay si Huang Yin, ang anak ng binansagan na Yellow Dragon, siya ang pinakamalakas na babae sa Black Gold Hall. At kanya din iniisip na ang pangunahin lang naman niyang layunin ngayon ay si Lin Yuan. Nagtataka raw talaga siya kung ano ang ginamit na trick ni Lin Yuan upang makarating sa mataas na ranggo. Nagawa pa raw na maakit ni Lin Yuan ang iilang mga matataas na mga leader ng mga hall upang makipag-ugnayan sa kanya. Kapag nagawa ni Lin Yuan na makapirma sa kanila ng kontrata ay talagang hindi na siya mapipigilan, kailangan raw talaga niya na mahanap ngayon si Lin Yuan, at kanya siyang pilitin na pumirma ng kontrata sa Fire Dragon Hall,
Matapos niyang makapirma ng kontrata ay magiging disciple na siya ng kanyang ama at kahit patayin pa niya si Lin Yuan sa gitna ng kalsada ay wala nang magtatanggol sa kanya. Matapos mag-isip si Huang Yin ay nagulat itong tatlo dahil bigla na lang siyang umalis nang wala man lang sinabi sa kanila kung saan siya pupunta. Nasabi na lang nitong si Kang Mo na ang pangalawang ranggo sa listahan na kanina pa raw niya sinasabi sa kanilang dalawa na hindi sila papansinin ng halimaw na babae na yun. Ayon naman ni Jiang Shengyan na ang pangatlo sa ranggo na nagbabaka sakali lang naman siya na baka kanilang mapapayag si Huang Yin sa kanilang alok na makikipag-alyansa sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, makikita naman itong si Huang Yin na patuloy pa rin niyang hinahanap ang ating bida. At napangiti na lang ito dahil hindi raw talaga niya mahahanap si Lin Yuan kahit saan-saan na niya ito hinanap. Ang maliit raw na bastos na si Lin Yuan ay parang gumamit ng iilang mga trick upang hindi niya siya mahanap, gayunpaman kahit anong trick pa ang gagamitin ni Lin Yuan ay sa bandang huli ay hindi pa rin siya makakatakas sa kanyang mga kamay. Kanya raw talagang pipilitin si Lin Yuan na papirmahin sa Fire Dragon Hall at pagkatapos ay kanya na lang siyang ipapaubaya sa ipapakitang awa ng kanyang ama. Samantala ginamit na ni Lin Yuan ang kanyang isang card na naglalaman ng kanyang bagong halimaw na alagad na ang mutated variant Headhunter. Seryoso pa niyang sinabihan si Wang Mo gamit ang sound telepathy na ipapaubaya lang raw muna niya ang ibang mga kalahok sa kanyang mga alagang halimaw, dahil siya ay pupunta muna doon sa pinakamapanganib na zone. Nang dumating na si Merong Yin kung saan ang lokasyon ni Lin Yuan ay masyado siyang nagtataka na tumingin-tingin sa kanyang buong paligid na napapatanong na kung bakit walang mga tao dito. Ngunit nagulat siya dahil bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan si Lin Yuan, tanong pa ni Lin Yuan sa kanya na kung sinusundan raw ba siya ng kanyang senior sister. Masyado lang naman na namumula ang mukha nitong si Merong Yin na kanyang nabanggit ang pangalan ng ating bida. Kasabay nito ay hindi na nga makapagpigil itong dalaga kung hindi lumuhad sa harapan ni Lin Yuan na nagpapasalamat. Umiiyak pa niyang sinabi sa ating bida na niligtas raw ni Lin Yuan ang kanyang buong buhay. Sa biglaan na kilos ni Merong Yin ay nagtataka si Lin Yuan na kanyang sinaad sa kanyang senior sister na wala naman raw talaga siyang intensyon na iligtas siya. Talagang dumating lang dito ang lalaki na yun upang manggulo sa kanya, dahil doon ay hindi niya sinasadyang mapatay siya. Pero hindi pa rin tumigil sa pag-iyak itong dalaga dahil kahit ano pa man daw ang mga nangyari ay hindi niya maitatanggi na iniligtas siya ni Lin Yuan sa buhay na impyerno, mayroon raw siyang utang kay Lin Yuan na hindi niya mababayaran sa kanyang buong buhay. Ngunit napatigil sa pag-iyak si Merong Yin nang biglang lumapit sa kanya si Lin Yuan at agad na hinawakan ng kanyang ulo, sinabi pa sa kanya ni Lin Yuan na hindi na raw kinakailangan ng kanyang senior sister na bayaran siya, ang tangi lang niyang gawin ay magsimula sa bago niyang buhay. Sa paliwanag ni Lin Yuan ay hindi na lang nakapagsalita itong si Merong Yin sa ipinakitang kabaitan sa kanya ni Lin Yuan, at ramdam niya sa kanyang sarili na mas lalo pang nahulog ang kanyang loob sa inaakala niya noon na isang hamak lang na pretty boy. Habang umiiyak si Merong Yin ay sinaad sa kanya ni Lin Yuan na ipikit lang raw ng kanyang senior sister ang kanyang mga mata at magbilang ng 100 beses, at pagkatapos na niyang magbilang ay maaari na niyang imulat ang kanyang mga mata. At habang nakapikit ang mga mata ni Merong Yin ay kanyang iniisip na kung ano raw bang gagawin sa kanya ni Lin Yuan pag natapos na siyang magbilang ng 100 na beses, kanya raw ba siyang hahalikan, at humihingi din siya ng patawad sa kanyang senior sister Ning Zuan, wala naman raw talaga siyang balak na kanyang agawin sa kanya si Lin Yuan, ginagantihan lang niya ang malaking tulong sa kanya ni Lin Yuan. Sa kabilang banda sa parehong oras ay makikita sa itaas ng bundok na mayroong isang malakas na enerhiya ang biglaan na lang na lumitaw. Kasabay nito ay bumagsak ito sa isang malaking bundok kung nasaan nagtatago ang mga iilang kalahok. Nang nakita nitong dalawa ang malakas na enerhiya na bigla na lang tumama sa bundok na kanilang nakikita ay masyado silang nagtataka kung ano raw ba itong malakas na kapangyarihan ang lumitaw dito sa kanilang lugar. Ngunit sa hindi nila inaasahan dahil ang iilang mga kalahok ay hindi na makagalaw ng ito ay nakulong sa liwanag na nilikha ng isang makapangyarihan na nilalang, at sa itaas nitong mga liwanag ay makikita ang isang nilalang na lumulutang habang kanyang pinapanood ang mga kalahok na kanyang nahuli. Itong tatlong mga nangungunang ranggo sa Awakening exam ay hindi din makapaniwala sa kanilang mga nakikita na hindi na lang nakapagsalita. Nasabi na lang nitong isang lalaki na ngayon raw ay nagalit na sa kanilang lahat ang Killing Angel, kanya nang ginamit ang Eye of the Abyss para kanyang e-teleport ang iba nilang mga kasama na tumingin sa kanyang Abyss Light Pillar. Itong isa naman ay nagtataka na kanyang sinabi sa kanyang kasama na sa mga oras raw na ito ay walang sino man ang gumagambala sa Killing Angel, paano raw ba siya nagalit ng ganito?
Makikita naman itong Killing Angel na patuloy pa rin niyang pinakalat ang kanyang mga liwanag sa buong lugar. At kasabay nito ay nanlilisik ang kanyang mga mata na tumingin sa mga kalahok na kanyang mga nahuli sa kanyang liwanag. Samantalang itong si Lin Yuan na pinapanood ang mga nagaganap dito sa malayo ay nasabi na lang niya na sa mga nagaganap raw dito ngayon ay inutos niya kay Wang Mo na kanyang ayusin ang ganitong kaganapan. At ang pinakamalaking boss sa pagsubok na ito ay dapat kanyang pinaayos sa mga organizer maging sa mga security personnel, para kanilang makita kung ano na ang totoong nagaganap sa malapitan. Samantala makikita pa rin itong si Merong Yin na kanyang hinihintay ang halik ng ating bida, lanya din iniisip na kung ano raw ba kaya ang pakiramdam kapag silang dalawa ni Lin Yuan ay naghalikan. Ngunit nang kanya nang iminulat ang kanyang mga mata ay laking gulat niya dahil wala ng Lin Yuan ang kanyang nakikita sa buo niyang paligid. Nasaan na raw ba ngayon napunta si Lin Yuan? Kaya iniisip na lang nitong si Merong Yin na para daw sa kanyang senior sister Ning Zuan na wala raw talaga siyang balak na agawin sa kanya ang kanyang pretty boy, balak lang talaga niyang gantihan si Lin Yuan sa kanyang pagtulong, at pag natapos na raw silang maglakbay dito sa ilalim ng abis ay kanyang papayuhan si Lin Yuan na dapat siyang magpatuloy kung ano ang kanyang nasimulan.